Nagsimulang magsayaw ng hip-hop ang elepante, bawat hakbang ay nagpapabasag ng lupa. Nakita na hindi niya ito kayang harapin, umiyak si Chunfang para humingi ng tulong. Yi Piang, hindi great si leader, hindi ko siya kayang talunin. Nagpa siya si Yi Piang na palakasin ng kaunti si Chunfang, sinasabing, gagawin kitang mas malakas ng kaunti. Sumanghal si Shu Yunjifang, tingnan natin kung anong tricks ang gagawin ng hambog na beast tamer na ito. Binuo ni Yi Piang ang isang seal, sinasabing, Dang Yu, pumasok ka rin. Agad namang sumunod si Dong Yu. Tumalon si Dong Yu at tumayo sa formation kasama si Qin Fang. Nagsimulang magpapalakpak ng daliri si Yi Piang, sa bawat palakpak ay lumilitaw ang isang Circle of Death Purple formation sa kalangitan, isinasama ang Holy Essence sa lahat. Nakita ito, pinaalalahanan sila ni Yi Piang, Ziggy, pakawalan mo si Xia Ba at lumayo ng kaunti. Aksidente kung nilagyan ng marka ang sombrero ni Xia Ba at dinala kita dito. Nahiya si Ziggy at sumunod. Tinitigan ni Yi Piang, binibigkas ang Beast Tamer Incantation, agad na nag-activate ng Intermediate Limit Unleashed skill. Isang sinag ng liwanag ang sumikat sa formation kung saan nakatayo ang lahat. Agad na nagkaroon ng boost ang lahat, inilabas ang kanilang bestial nature. Natulala ang mga Hongbang cultivators. Tatlong sinag ng liwanag ang sumugod patungo sa mga colossal elephants. Una, ang Super Saiyan Battle Fox Chunfang. Matapos makakuha ng power-up, nagbago ito sa susunod ay si Fanling Dang Yu. At huling ngunit hindi bababasa, si Longzi Bahia. Ang Hongbang crew ay parang lumalabas ang mga mata habang pinapanood silang magbago. Kahit si Dark Assassin Honord 1 ay kinailangang bomb-ulong ng F-bomb. Holy crap! Sumigaw si Longzi Bahia at bam! Lahat ng ulo ng elepante ay agad na sumabog. Pagkatapos, tinapak ni Longzi Bahia ang kanyang paa, nagpadala ng isa pang kumpol na lumilipad. Ang mga giant generals ay pinaglabas ni Long Bahia. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng maliliit na isda sa paligid ng mga binti ni Long Bahia ay nawala. Sinabi ni Dong Fangqing, ang maalamat na True Dragon's Ninth Son Bahia ay seryosong isang mobile fortress na hindi kailanman bumabagsak. Nagulat si Dark Assassin Honord 1 at sinabing, ang isang baby beast na may kalahati lang na dragon blood, ang isang halo-halo na lahi ay hindi kailanman mag-e-evolve. Ngunit ang beast taming cutie ay in-evolve ito sa isang purong dugo na Bahia. Sa sandaling iyon, tumalon si Yi Piang sa isang burol na bato at sinabihan ang lahat na sumakay, ginagamit ito bilang transportation. Si Dark Assassin Honord 1 ay tumingin ng may pagkamangha, Dam, napakalaki nito, parang isang syudad. Tiningnan ni Guangxing at alam niyang maliit lang siya. Sinabi ng kanyang anak sa kawalan ng pag-asa, talo na ako. Ang mobile fortress ng Beast Tamer na ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa fortress ng pamilya Shen sa ibaba. Dahan-daang gumagalaw ang Longzi Bahia patungo sa mga giant elephant statues sa ibaba. Sinamantala ni Dong Fangqing ang bawat segundo, nagsisimulang lamandi. Shay, ano ang galaw na ginamit mo para gisingin ang baby beast? Magagamit mo ba ito sa akin? Nil-8 siya ni Yi Piang, hindi, masyado ka ng matanda. Hindi gagana ang galaw na iyan. Narinig ito, umungol si Dong Fangqing sa inis. Pinaalalahanan ni Yi Piang si Chunfang, subukan mo ang bago mong kapangyarihan. Agad na sumunod si Chunfang, sumugod patungo sa grupo ng mga giant statues. Pagdating pa lang niya, natapakan siya ng isang giant statue. Nagpanik si Dark Assassin Honord 1, iniisip, crap, patay na ba siya? Ngunit ayos na ayos si Chunfang. Bahagya niyang inangat ang paa ng elepante, pagkatapos ay tumagos siya sa binti nito. Tumalon si Chunfang sa ulo ng giant statue at pagkatapos ay binigyan ito ng isang thunderclap fist sa mukha. Agad na lumipad ang giant statue at pagkatapos ay direktang bumagsak sa pader. Tumingin si Dark Assassin Honord 1 nang may gulat at sinabing, Demon Breed Fighting Fox ay napakakatakot. Sinabi ni Guangxing, talo na naman ako. Kahit ang Ling Xiao Guardian ng pamilya Shen ay hindi nakayanin ang isang suntok mula sa fox na ito. Tiningnan ni Yi Piang si Dong Yu na lumilipad sa kalangitan at inutusan siya, Dong, ikaw naman.
Sa bilis mo, kung makakasalubong si Chunfang ng isang malakas na kaaway na hindi niya kayang talunin, ikaw ang bahala sa pagtulong sa maliit na fox na tumakas. Tandaan, huwag mong atakihin ang anumang bahagi sa ibaba ng mga paa ng mga malalaking generals na ito. Siguraduhin na mag-iiwan ka ng X sa ilalim ng bawat kaliwang paa at markahan ang isang O sa ilalim ng bawat kanang paa upang makumplito ang pagsasanay ng 3,000 statues. Masunarang nakinig si Dong Yui sa mga salita ni Yipiang. Natakot si Shu Yunjifang. Ang beast tamer na ito ay napakakakaiba. Halos hindi kayang kumpletuhin ang kanyang kagamitan ng layunin. Sumagot si Guang Huzring, hindi ko pa rin maintindihan kung paano ito kukumpletuhin. Huwag mo nang banggitin ang isang alaga. Matapos marinig ito, sinabi ni Dong Yu, naiintindihan ko, at lumipad siya. Umikot siya sa paligid ng mga giant statues ng ilang beses. Inilabas ni Dong Yu ang Long Ma Bijanji's Gale Ribbon Kick, na nagpatamba ng ilang giant statues. Nasaksihan ang eksenang ito, sumigaw si Shu Yunjifang, ang high-speed air current na nililikan niya ay direktang pumupulupot sa mga stone statues. At pagkatapos, saan man pumunta si Dong Yu, ang mga giant statues na iyon ay kasaysayan na. At pagkatapos, sa kaliwang paa ng bawat isa sa mga elepante na ito, mayroong marka ng krus. Kinailangan ni na Darkness Venerable at Radiant Ring na sumigaw sa gulat, ito ay talagang isang evolved flying spirit fox. Ang bilis nito ay halos kasing tirano ng isang divine beast. Ang mga alaga ng maliit na bro na ito ay lahat ng god level sa puntong ito. Wala nang maihahambing. Ang Radiant Ring Young Master ay bumagsak at umiiyak. Ako ang direktang apo ng isang pamilyang pinili ng Heaven, ngunit hindi ako kasing talino ng isang alaga. Kinailangan siyang palakasin ni Emerging Cloud Phoenix, tumayo ka. Huwag mong ipahiya ang pamilya Shen. Bigla, sumigaw ang Uncle Darkness Venerable, alam ko. Ang iyong Beast Emperor ay top 17 sa Heaven Rankings. Ngunit napagtanto niya na may kakaiba. Sandali, hindi ka ganoon katanda. Narinig ni Yipiang na tinatawag siyang matanda, sinabi niya, ano? Bigla, sinabi ng Wine Demon, napakainom ko kagabi. Ang maliit kong beyo ay nanginginig pa rin at sumasakit ang ulo ko. Sinamantala ng Wine Demon ang pagkakataong ito para maglagay ng pain, sumasandal kay Yipiang. Nakita ito, awkward na nagtanong si Yipiang, ayos ka lang ba? Si Dong Fangqing, ayaw magpatalo, ay sumandal din kay Yipiang, sinasabing, masakit din ang ulo ko. Desidido siyang hindi magpatalo, bigla, nawala sa sarili ang Wine Demon at matapang na sinabing, ang malalaking binti niyang bro ay talagang mainit. Narinig ito, hindi maiwasang mahiya si Yipiang at hindi alam kung paano sumagot. Tumingin si Donan ng may luhod, halos tumutulo ang laway, sinasabing, ito ba ay isang bagay na mapapanood ko ng libre? Ang eksenang ito ng mga alaga at babae na nag-aagawan sa may-ari ay kahanga-hanga. Nagkumpisal si Darkness Venerable sa kanyang apo, aking mahalagang apo, sa totoo lang, gusto ko talagang magpalat ng career at maging pet trainer. Iwanan ko sa iyo ang Tang Clan mamaya. Bigla, nagsalita si Radiant Ring, Litsis, bakit hindi ka? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid, umuupo ka rin. Kung hindi, pakiramdam ko hindi ka nabibilang. Sige, para sa ipinagmamalaking lahi ng aming pamilya Shen, kailangan nating i-absorb ang lahat ng uri ng malalakas na bloodlines. Ito ay para sa pamilya Shen. Nahihiyang sinabi ni Emerging Cloud Phoenix, kayo. Ang babae ay iniwan ang lahat ng kahihiyan at sinabing, kayo, umusog kayo ng kaunti. Ako ay isang heavenly golden family. Kailangan kong umupo sa gitna. Narinig ang kanyang mga salita, walang imik si Yipiang. Sa sandaling ito, sa ikalawang level ng Ancient Demon Battlefield, lumitaw ang isang vortex sa pasukan sa ibaba. Patuloy na umaatake si Dangu sa mga giant elephants. Matapos makumplito ang misyon, nagulat siya na kumpleto na ang 3,000. Tapos na ang panig ni Chunfang sa pagharap sa kanila. Sa panig na ito, sumigaw din si Chunfang, malapit na ako. Sa pamamagitan nito, tinapos niya ang isa pang giant elephant. Agad pagkatapos ay mayroon pang ilang iba pa. Sa huli, lahat ng ulo ng mga giant elephants ay nabutas at lahat sila ay bumagsak.
Sinimulan ni Dong Fangqing ang kanyang trabaho at sinipsip ang mga souls ng mga giant elephants. Habang masaya siyang sumisipsip, sinabi niya, mas marami pa para makapagpatuloy ako sa pagkain. Biglang sinabi ni Darkness Venerable, gamit ang mga ancient demons para sanayin at alagaan ang mga alaga, nakakatakot ang pet trainer na ito. Napakalawak ng kanyang hinaharap. Kailangan nating protektahan siya. Sino ang nakakaalam, baka siya ang susi sa pagliligtas sa human world sa hinaharap. Kinailangan namang aminin ni Radiant Ring, hindi ko may kakaila. Siya ay parang ang ating magiging tagapagligtas. Kahapon ay umupo ka sa kanya at agad kang itinapon. Sayang, pinagalitan si Emerging Cloud Phoenix sa pagtatapon ni Yipyang. Galit na minura, ang pet trainer ay isang walang kwenta. Ngunit gusto ko ang maliliit na hayop, kaya maaari ko siyang isaalang-alang. Tiningnan ni Yipyang ang mga giant elephants at sinabing, gusto nang umalis sa unang level. Sige, Chunfang, Dongyu, kung gusto ninyong bumuti, kailangan ninyong hamanin ang mas malalakas na monsters. Kaya magpalat tayo, nagsalita rin ang Wine Demon, sandali. Ang dalawa sa kanila ay sabay na pumatay ng libo-libo. Ang 10,000 na ito ng soldier giant elephants ay tiyak na isang banta, dahil kapag dumating ang oras para salakayin nila ang human world, magdudulot ito ng malaking sakuna. Naisip niya ang eksena ng buong mundo na nilalamon ng apoy, sinasabing ang 5 malalaking soldier giant elephants ay kayang sirain ang isang syudad. Sa mga historical records, mayroon pang ilang mga bansa na nawasak ng mga ito. Narinig ito, sinabi ni Darkness Venerable, walang magagawa. Gayunpaman, iilan lang tayo, kaya kailangan nating bumaba at harapin ang pinuno. Ang ilang mga sakripisyo ay hindi maiiwasan. Biglang sumagot ang Wine Demon. Ngunit hindi inaasahan, nagsalita si Yipyang, hayaan mo ako ang magsalita. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga giant elephants sa ibaba. Nagbigkas si Yipyang ng isang incantation, Ability Limitation Intermediate Stage Jealousy Fire Limited Uses Ta. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang giant elephant. Agad na sinunog ang colossal elephant na ito. Pagkatapos ay isa pa ang umapoy. Sa susunod na nalalaman mo, isang buong hanay ng mga ito ay nasusunog. Sa huli, ito ay isang impyerno ng mga elepante. Nabigla ang pulutong. Sumigaw sila sa gulat, iyon ba ay isang chain reaction attack? Sunugin ang isa at ang iba ay hinahabol. Ipinaliwanag ni Yipyang, ito ay Jin Fire. Ang mga elepante na ito, tulad ng lahat ng nabubuhay na bagay, ay ganap na nilinis ang kanilang mga genes. Ang skill ay tumpak na makakapuksa ng isang species, na saan man ang host sa mundo. Nasaksihan ito ng Ring of Radiance at natakot. Ito ay isang world-class race extermination weapon. Seryosong nakakatakot. Ang Beast Tamer na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga alaga. Samantala, sa Ran City, nagsimulang magwala ang kawan ng mga elepante. Minura ni Ling Russo, kayong mga hayop. Sa loob ng palasyo, si Toubayan ay tumatakbo rin para sa kanyang buhay. Sumigaw si Lanyo, lumapit ka rito. Parami ng parami ang malalaking elepanteng ito sa city gate. Nagpapanik ang mga Tian-rangkang cultivators. Binabantayan namin ang pasukan sa Ancient Demon Battlefield. Nakita pa nga namin si Yipyang Shen na bumaba doon. Paano biglang napakaraming Ancient Demon Elephants dito? Sinabi ni Abbot Yin, ang mga Ancient Demon Elephants ay palaging ang vanguard ng Ancient Demon Army sa mga legends. Ang Ancient Demon Battlefield ay mayroong spatial teleportation formation. Totoo ito. Ipinadala nila ang kanilang mga scout troops at kalahati ng Elephant Army ay nag-teleport malapit sa Ran City, naglunsad ng isang surprise attack. Nagpatuloy siya, narito ang tunay na Elephant Main Force. Ang labanan na ito ay nagmamarka ng simula ng humanity's annihilation. Lumuhad ang mga court officials, nagmamakaawa, Your Majesty, hindi maiiwasan ang pagkawasak ng bansa. Pakiusap, umurong ka sa Imperial Tomb upang maiwasan ang sakuna. Sinabi ni Lanyo sa kanya, umalis ka. Pigilan ko sila. Ipinangako ko sa aking master na protektahan kita hanggang sa huli. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang salakayin ang mga giant elephants.